Hi guys! Shakman and Maki here and samahan niyo akong Maki-Lakwatsa. Let's go! For today's Lakwatsa, we're heading to Sagada Mountain Province, a peaceful escape with the cool weather, breathtaking sceneries, and a culture rich in history and tradition. Our Sagada trip started here at the bus station. Nandito na kami as early as 2:30 AM since the first trip leaves at 3 AM. Ayaw naming maiwan ng bus gaya ng pang-iiwan niya sa'yo dati. Oops, pasensya po. Mali yung nabasa ko. Anyway, kasi nga the next schedule ng bus is at 5 AM kung hindi ako nagkakamali. We choose the bus since it's cheaper than the van and yung pamasahe is 330 pesos depende kung naka-aircon or hindi. On our case, hindi kami naka-aircon. By the way, this is a DIY trip pala and just for one day since biglaang trip lang to and ang usapan lang namin ng kaibigan ko is pupunta kami sa Northern Blossom but for some reason dito kami napunta sa Sagada. Fast forward tayo, after ng halos 4 hours and 30 minutes na biyahe, we finally arrived at our destination. 7:30 AM kami nakarating at dito kami sa may red doors bumaba since yung contact ng kasama ko is near this place. When we arrived, the weather was not so good. Mahamog ang paligid at medyo umaambon. Sabayan mo pa na sobrang lamig kasing lamig niya bago kanya iniwan. Charot! Pasensya. After arriving, we decided to rest for a while and have our breakfast. Shoutout pala kina ate na contact ng friend ko kasi they offered us free meals. Breakfast and lunch na yon. Sobrang bait nila and they even offered to tour us around for free kaya sobrang laki ng natipid namin. So ayun na nga, nung nakakain at nakapag-breakfast na kami, we officially started our Lakwatsa. Before anything else, kailangan mag-register sa Tourist Information Center kasi di ka papapasukin sa puso niya, sa mga tourist spots without it. After the registration, dumiretso na kami sa first destination namin which is the famous Hanging Coffins. Nilakad na lang namin from the Tourist Information Center kasi malapit lang naman. Before reaching the Hanging Coffins, nadaanan namin tong sementeryo na to. Isa sa mga kwento ni ate guide sa amin ay tungkol sa quote na nasa Sagada ang forever. Sabi niya, galing daw yung quote kasi noon kapag namatay ang isa sa mag-asawa, nire-reserve na agad nila yung puntod ng partner niya sa tabi ng namatay. Kasi nga, till death do us apart. Wala lang, na-share ko lang. Anyway, after passing the cemetery, mga 10 minutes of walk pa and you'll be at the Hanging Coffins. Paalala lang, pababa po yung daanan. And there we go, we're now at the Hanging Coffins. Dito sa Sagada, parte ito ng Old Igorot tradition. The reason daw kung bakit nilalagay nila yung mga coffins sa bangin is to honor the dead, keep them close sa kanilang mga ancestors para mas guided at protektado sila after life and also to protect them from floods and animals. After a quick stay, we decided to go back but then nakita namin yung area na pwedeng mag-rock climbing and rappelling so we decided to give it a try. Ito yung isa sa mga bagay na akala mo madali lang pero sa actual hindi pala. At first confident pa ako kasi sabi ko aakyatin ko lang naman but I was wrong. At my first try epic fail agad kasi wala pa sa kalahati nahulog na agad. Mahirap pala maghanap ng kakapitan at aapakan while doing it plus nakakatakot kasi habang pataas ka malulula ka. The entire time kinakabahan ako pero I did it. Mas nakaka-enjoy yung pababa kaysa pataas kasi mas konti yung effort while sa paakyat kailangan mo talagang mag-push. At this point, we really decided to go back na and proceed to our next destination. Pero syempre, di mawawala ang stopovers for pictures and videos. Mga 15 minutes of walking uphill, we arrived at the basketball court kung saan nag-aantay yung sundo naming tricycle. Mga 15 minutes na ride from the basketball court, we reached our second destination and actually, last na din. Welcome to Sumaging Cave. Sumaging Cave is the most popular cave in Sagada and is also known as the deepest cave in the Philippines. Entrance pa lang ng cave, mapapa-amaze ka na sa mga rock formations at sa ganda nito. Mafe-feel mo rin yung malamig na hangin galing sa loob ng cave. As you go down, it gets darker and the way down is sobrang tulas. Parang nilagyan ng wax na pampadulas yung mga bato. Kaya super ingat talaga ako and medyo napapaupo pa ako habang pababa kasi ayoko ma-fall sa maling tao. Charot! May 3 levels yung cave. Sa first and second level, makikita mo na yung mga nagagandahang stalactites and stalagmites. Dito ka na rin unti-unting mababasa kasi water is now everywhere. Plus, sobrang lamig ng tubig. Parang nilagyan ng ice. Now, on the third level, dito na talaga mag-uumpisa yung struggle. Kailangan mo nang lumusong sa mga maliliit na butas at gumamit ng lubid para lang makapag-advance. May mga part din na sobrang lalim ng tubig kaya kailangan talagang doble ang ingat sa bawat galaw. Despite the challenging route, sobrang worth it naman dahil ang ganda ng mga nakikita mo. Every corner may bagong view na bubungad sa'yo at yung mga stalactites and stalagmites, grabe, sobrang ganda. Kahit pagod at pasa ka na, mapapahinto ka talaga para magpa-picture. After exploring level 3, we decided to go back. Nilalamig na rin kasi kami dahil walang kayakap. Dahil sa malamig na tubig. Of course, since challenging yung pababa, challenging din dapat yung paakyat. Hindi na natapos sa mga palubid-lubid tapos paakyat pa yung daan kaya hihingalin ka talaga. Para na rin akong nag-hiking sa lagay na to pero inside the cave. And ayun na nga, nakalabas na rin kami. After almost 2 hours of exploring the cave, finally nakaahon na kami. Ang saya kasi di namin namalayan yung oras. Pagkatapos namin sa cave, nakiligo muna kami sa bahay nila ate na siya ring tour guide namin. Doon na rin kami nag-late lunch and around 3 PM na kami natapos kumain. Since pagod na ang mga person, we decided to rest na lang for the remaining time bago umuwi. Then around 4:15 PM, pumunta na kami sa bus terminal since the last trip going to Baguio is at 5 PM. Inagahan na namin kasi baka mapuno agad yung bus at baka di pa kami makauwi. And doon na natapos yung Sagada trip namin. Nakarating na kami ng Baguio around 11 PM. Pagod pero happy ang mga person. So ayun, okay, bye!